na natin ang ating Independence Day celebration. Bibisita po tayo sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Diyan mismo idineklara ang kalayaan ng Pilipinas noong 1898. Itutur tayo ni Shaira at Kaloy dyan this morning. Hi guys! Good morning! Hello! Hello, Ate Suzy. Hello, Angel. Hi! Hello sa inyo dyan. At muli, Happy Independence Day mga kapuso. Grabe, talaga namang ramdam na ramdam ang kalayaan dito mismo sa lugar kung saan noong June 12, 1898 ay idineklara nga ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya dito mismo sa bahay ni dating Pangulo Emilio Aguinaldo. Kaya naman kita nyo, napakarami na ng tao nakikilahok sa parada at ang daming nag-e-enjoy at sineselebrate talaga ang kalayaan natin. At ito na nga, tingnan nyo naman, mula dito sa labas ng bahay, napakaganda na po. Diba? Parang mapapa-review ka kagad ng history natin eh. Ang ganda-ganda sa labas. What more pa kaya sa loob, guys? Kaya naman si Kalo, yung partner ko, nandoon na talagang ine-explore niya yung loob ng bahay kasi balita ko napakaganda nga ng mga disenyo doon. At hindi lang disenyo ha, dahil ang daming simbolismo na nandoon sa loob ng bahay. Kaya naman, partner, ilibot mo na kami dyan! Naku nga, ito partner, ang dami palang pasikot-sikot dito sa bahay na to. Buti na lang may kasama akong very familiar sa lahat ng palikuliko, yung mga bawat silid sa loob ng bahay. Kasi siya naman po mismo ang apo sa tuhod ng dating Pangulong Emilio Aguinaldo, si Sir Angelo Aguinaldo. Good morning po, sir. Good morning. Hello po. Ayan. Welcome to Kawit. Nice to meet you, sir. Ayan po, gusto namin na matuto pa at saka malaman yung mga kwento sa bawat silid na meron dito sa bahay na ito. So, natawid itong balkon ng makasalanan, meaning panligaw na uwi sa kasalan. Dito rin daw nagplano ng revolusyon nung araw. Okay. Pero dito nang liligaw ang mga lalaki binata, sa oo. binata sa tatlong magkakapit na babae, si Carmen, si Maria, sa si Cristina. Ayun. Itong bedroom na to ay kay Carmen Aguinaldo Melencio. She was the last one to live here. Okay. So namatay siya 1987, so 1988 lang na-open itong hallway na to sa public. Napansin ko din na meron ding maliit na pinto dito na may naglalaman ng mga medisina. Ano ba to? Pero ito tinatawag natin butikin. Ito nakalagay dito. Medicine cabinet Parang or butikin. medicine cabinet siya. Nandiyan yung mga gamot in general. Mapansin mo meron siya Ocusol. Kasi during the later years, medyo may problema siya sa mata niya. Ito yung bedroom na ni Maria Aguinaldo Poblete. Okay. Isa pa po dito sa mga... Siya yung musician sa family. So, nandito na tayo. Ito. Yan. Napakalaki. Dito rin mangyayari ang programa mamaya. Yes, Sir mamaya Angelo. dyan, oo. Ano po ang kwento dito? Sige po. Itong tingnan yung kisame. Kasi yung unang panel, yan ay carving ng League of Nations. Precursor ng United Nations yun. Pangalawang panel naman ay... Ano naman po ang sinisimbolo po nito? Ito yung araw. Ayun na mismo yung araw. Okay. Oo. Tapos may wala po ako nakikitang Yung walong yun ay yung first 8 provinces na Yes. revolt against Spain na napalagay siya sa La Martial Law ng panahon ni, I think, ni Paul Vieja. Ito Dito. naman yung panel na na Inang Pilipinas. Diba? Inang Pilipinas. So, nandito may nakatayo pong babae na Babae. may hawak ng watawat ng Oo. Pilipinas. Mapansin mo, yung tanikala, yung chain, Ano pong word? Tanikala. Tanikala. Naputol na. Dahil sa tagal po. Or dahil sa ayun yung nawala. Kasi liberated na tayo. Nakalaya na tayo mula sa mga Espanya. Yung background, may araw, no rising sun. It conveys Right, the future of the Philippines. Napansin mo nakatutok yan dito sa Independence. Ito, mismong bintana na to. Ano naman po ang kwento dito, sir? Ngayon, ang tawag natin dito ay Independence Balcony. Independence Balcony. Oo. Pero Bakit nung po? araw, Pasimano lang yan. Dito, unang dineclare ang ating kalayaan. Maraming salamat, Sir Angelo. No Marami po problem. kami natututo. Lalo na ako, pati ang ating mga kapusong nanonood. Dito yan mismo sa dating bahay ni Pangulong Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Partner? Ayan, partner, maraming salamat sa paglibot niyo sa amin at syempre kay Sir Angelo Aguinaldo na apo sa tuhod po ni dating Pangulo Emilio Aguinaldo. So, makikita natin na pinakita doon from balkon ng mga makasalanan na yun pala ay from ligaw na uwi sa kasalan kaya makasalanan siya. At pinakita rin ng mga silid ng anak na babae, ang medicine cabinet na tinatawag nilang butikin at yung ventanillas din at syempre yung makasaysayan na kisame na nakakatuwa at nakaka-amaze dahil hindi lang siya basta kisame kasi
Kasi ang daming sinisimbolismo, katulad ng Liga ng mga Bansa, nandiyan din yung ibon na may dalang paunawa, no? Yun nga yung kumakatawan ng ambisyon ng bayan natin na mapabilang sa League of Nations. Gayon din yung araw na merong 8 sinag na sumisimbolo naman ng unang 8 lalawigan ng Katipunan. Pati na rin ang babaeng may watawak na kung tawagin ay Inang Pilipinas, ano, at syempre yung bintana kung saan unang ang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas dahil nga kalayaan. Ito na, dineklara na ang kalayaan ng Pilipinas, so partner. Nakakamangha dahil hindi lang yung mismong mga silid yung may kwento, partner. Talagang makasaysayan. Pati yung kisame, may Yun nga simbolismo. Yun nga, ito lang yung Yan yung nasabi ko kanina. ng Pilipinas, Yes. pati yung mga kalapate, Totoo. at samut-sari. Pa hindi lang natin na libot lahat, pero ang dami pang kwento ng kasaysayan ng Correct. Pilipinas. Kaya naman mga kapuso, for more historical adventures na pupuntahan natin, tutok lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit! Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!